Good morning everyone. Siyempre, tuloy pa rin ang ating devotion. Ayan, devotional journey. Alam nyo, kapag ang isang tao ay naging mahalaga sa kanya ang pagdi-devotion, salita ng Diyos, grabe ang kayang gawin pa ng Lord. Expect more from God. Yan. Ating be ready, maging handa. Maging handa po tayo. Sabi rito ay, fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord has done marvelous things. Huwag kayong matakot o lupain, sabi nga, sapagkat ang Panginoon ay may ginagawang matitindi, magagandang bagay, kamanghamanghang bagay. Handa tayong lahat siya, di ba? Sa totoo lang, huwag na natin ibuhos ang ating sarili sa mga alalahanin o mga bagay na magpapaalala sa atin kung paano tayo naging mahina. Tingnan natin kung paano naging malakas ang Diyos sa buhay natin. Yan ang ating tingnan at titigan. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa araw na ito. Pinupurit sinasamba ka namin. Naniniwala kami sa iyong gagawin at sa iyong mga salita. God, I pray that you will continue to cover our family. Touch your precious blood. At ayan po ninyong patuloy kami mag-enjoy sa araw na ito at may gagawin ka. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen and amen. I believe that there will be a revival in the last days. And if you are Christian, you are excited on what God is about to do. Ito pong bagay nito parang luma na sa ating pandinig. Lagi namang may revival, ganyan-ganyan. But I tell you, kapag may uhaw na tao tungkol sa revival, antindi po ng kayang gawin ng Diyos. Life here on earth can be the extension. Ito po pwedeng extension of heaven or hell, pwede rin impyerno, na depende na sa iyan. Extension of heaven, ito. It depends on whom or what you're excited for. Saan ka ba excited? Sa langit ba o sa impyerno? Yung leisure, world's offer, fashions, sports, money, self, and other people or anything in the world stands God's offer. Yan. Word standards. But God's offer, ito yung offer ng Lord, no? Love from heaven, future promises of God, healing, deliverance, and favor. Yan po ang kayang ibigay naman ng Diyos sa ating lahat. Kailangan lang maging handa tayo. Ang daming tao ngayon na hindi nakahanda sa gagawin ng Diyos. Kailangan maging handa kaya. Yan. Kung paano, siyempre, umaga pa lang, excited ka nang kumuha o magkaroon ng matinding salita ng Diyos para sa iyo. Tuloy po natin ang mga bagay nito. Today, I'm about to open God's heart for each of you. Sa bawat sa inyo, bubuksan ko po ang puso ng Diyos. So I pray that we are all willing to open our hearts. Are you ready? Ang tanong, handa ka na ba? Yeah! Alam nyo, mga kapatid, yan ang puso. Laging handa, di ba? Handa ka na ba? Yan ang tanong ko. Tanong ng maraming panahon. Are we all ready? Are we all ready? Tingnan po natin, ito po yung kayang gawin. Let us ready for revival. Ayan. Pastor, ang dami na nagpipray niyang revival. Yes, ganyan naman talaga ang revival. Lagi pinagpipray. Parang luma na po yan. Ngayon po mga AG na or anointed group na or mga cell grouping, life group yan na ngayon. Naniniwala ako dyan. But unless there is a revival also that is moving, grabe po yung power ng God. No? Sabi nga ito sa verse 21 yung binanggit kanina, fear not, O Lord, and be glad, rejoice, for the Lord has done marvelous things. Ito hindi yung naghihintay na may gagawin. Ito yung may sinasabing may ginawa na ang Diyos. Meron na siyang ginawa. Sa revival po, nauunawaan mo, noon pa man may ginawa na ang Diyos sa buhay mo. Sa revival po, noon pa man iniisip mo, meron nang ginawa at may nangyari na. Meron nang mga bagay na magaganap ayon sa kanyang kabutihan. At sabi niya, unang-una, ang dapat mong gawin, huwag kang matakot. Get rid of your fear. Let's start to be glad and expect that God will do marvelous things. Kailangan handa ka na. Masaya ka. Lord, lagi kang may gagawin. Alam nyo, minsan sa ating deklarasyon, sa ating gustong sabihin, gustong maunawaan, ayan, ganyan lang po ako saglit. Sa ating mga gustong maunawaan, gustong maranasan, gustong ipadama, gustong makita ng lahat, yung pong hindi ka natatakot, alam mo may gagawin ng Diyos. Yun eh.
doon tayo dapat lumublob lagi. Diyan tayo dapat lumublob Aalisin ko ang takot ko sa puso ko. Alam kong may gagawin ng Diyos. Ine-expect ko ang Lord na may gagawin siya. At sisimulan ko maging masaya. Kasi alam nyo, kapag ang puso natin masaya, lumalakas po yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. At kapag po tayo masaya, grabe, you are showing God, Lord, I'm expecting for you to do great things in my life. At sabi, do not be afraid. Inulit po ulit. Alam nyo yung takot ang dahilan kung bakit hindi talaga tuloy ang makakilos ang Diyos sa buhay natin. Pero pag iyan po'y naalis sa puso natin, paano ba maalis yan? Di siyempre, kumbaga sa sampayan, sumampay ka sa kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga sa expectation, mag-expect ka sa gagawin ng Diyos. Yung puso mo, itinutono mo na, you are tuning up your heart. It's the same thing na sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Di ba parang bago ka kumain, nagluluto ka, inaayos mo, ginagawa mo tumabango, nilalagyan mo ng mga sangkap. At pagkatapos amoy pa lang busog ka na. Ibig sabihin nun talagang matinding pagkakaluto. Nilalagay mo yung mga ingredients na kailangan at kapag tinikman mo, sinasabi mo, ang sarap. Ganon din po ang revival. Handa ka. Di ba? Sabi niya, for the open pasture, ayan na, hallelujah. Magkakaroon po ng opening sa pastures. Are springing up, matindi yung gagawin ng Lord. Dumarating ang mga tao. And the tree bears its fruit. Ang daming bunga. The fig tree and the vine yield their strength. Grabe, kalakasan, kapangyarihan, pagkilos ng Diyos, ranas na ranas mo. Hallelujah. And verse 23 ng chapter 2, be glad then you children of Zion. Yung po pag binabanggit yung Zion, yan po yung modern day, tayo po yan no? Yan po yung binabanggit na. Hindi lamang yan para sa mga Zionists na binabanggit nila, Zion from Israel, but also is talking about the whole congregation of God. Ayan, ang gusto niya sabihin sa ating lahat. Ito po yung gusto niyang iparanas sa atin. Maging matuwa ka, maging magalak ka, ikaw na mga anak ng Zion. For He has given you the former rain. Grabe, and rejoice in the Lord your God, for He has given you the former rain faithfully. May katapatan siya. Ito pong nangyayaring ulan, hindi po ito yung literal na ulan. Pero ito po yung ulan ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Binigay ito ng Diyos nang may katapatan niya dahil gusto niyang maranasan mo ang kakaibang pagkilos niya. And He will cause the rain to come down for you. Talagang uulan ng pagpapala, uulan ng pagkilos, uulan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating lahat. And the former, yung nakaraang kilos niya sa panahon po nila Moses, nila Elijah, nila David, nila Abraham, lahat ng kilos na ginawa niya noon. And the latter rain, yung ding gagawin niya sa panahon natin ngayon, sa unang buwan, sa unang pagkakataon, ibubuhos lahat ito ng Panginoon sa ating lahat. Alam niyo, pag sinasabing unang buwan, yun po yung unang karanasan sa Diyos. Ibang klase, no? Isa pong matinding pagkilos ang mangyayari at magaganap. Naniniwala po ako doon. Ayon po sa kanyang nais sabihin sa ating lahat. Okay, tuloy po natin. Remind yourself of the things He has done in the past. I-remind mo sarili mo. Ang tindi na po ng ginawa mo, Lord, sa buhay ko. Hallelujah. Inhale and exhale. God has done great things in our lives in the past. God, hindi ka nakalimot. Noon pa man, kumilos ka na sa buhay. He is also willing to give you the future. Ibang klase yung gagawin niya pa sa future. The former and the latter rain in the first month. Isang araw darating po ang pagkakataon na walang tigil ang gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa iglesia, sa mga tao, sa leadership. Ibang klase ang Diyos. Hallelujah! Woo! Let us all see this. Ano sabi niya, Joel 2:24, the threshing floor shall be full of wheat. Ito, iba yung pagsusupply ng Lord. Full, laging full. Kumbaga sa sasakyan, full tank at malayo pang marating. The vats shall overflow with new wine and oil. Nakaw, hallelujah. I love that. Lagi nagbabanggit si
Bishop Art, na ang tindi ng ginagawa ng Lord na kapangyarihan niya. Yes, I believe it. Ang dami pong pagagalingin ang Diyos. Ang dami niyang gagawin pagkilos sa ating lahat. At marami siyang, God, I pray, continue to heal those people whom we prayed for. Continue to move in their lives, Lord, by your touch, by your power, by your presence, inner healing, deliverance, lahat po ng klase na aming nakikita sa iyong salita ay maganap sa mga taong pinagpapala namin, God. Kaya sabi mo, overflow. We declare that, Lord, there will be an overflow, the unstoppable flow ng bagong alak at bagong langis. Sabi, yung ibang bagong kakaibang kilos ng Diyos magaganap at mangyayari sa ating lahat. Woo! Hallelujah! Sabi ng 25, so I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent you. Anong nangyari? Meron pong nito. Ito po yun. Meron pong tinatawag nating restoration time. It's restoration time. Alin at ano ang nawala sa iyo? Ano ang kinain na sa iyo ng pangyayari ng mga panahon? Ano ba ang tinanggal niya sa iyo? Kalakasan? Tinanggal niya ba ang kalusugan mo? Tinanggal niya ba ang sakit? Ang iyong financial, tinanggal niya ba o may ari-ari ang kabang nawala? Well, itong pangako ng Diyos, merong restoration. Balikan ko po, ano sabi niya ganyan, i-restore niya yung panahon na yung swarming locust, kinain niya, yung crawling locust, kinain niya rin. Kumbaga may ninatira, kinain pa rin ng crawling locust, tapos kinain na naman. Ay grabe, halos ubusin na. Ano ba yan? Yun ang sinasabi mo. But I tell you, pag nag-restore ang Diyos, ay grabe kung mag-restore. Sabi niya, verse 26, makinig ka, you shall eat in plenty. Ibabalik mo ang pamilyang nawala o nawasak. Iaayos niya ang bawat miyembro ng iyong pamilya. Marami siyang gagawin. You shall eat in plenty and be satisfied. Magugulat ka, napupuno ka na. And praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Hindi ka mapapaya kahit kailan, dahil meron namang pagkilos at gagawin ng Diyos sa ating lahat. Verse 27, then you shall know that I am in the midst of Israel. Sa kalagitnaan natin, ipapakita ng Diyos sino siya at ano siya, ano pa yung kaya niyang gawin. No? I am the Lord your God and there is no other. Wala nang iba pang Diyos mula sa akin. My people shall never be put to shame. Kapatid, uulitin ko, ayaw ng Diyos na mapahiya ka at ayaw kanyang mapahiya. Hindi niya iniisip na ipahiya ka kahit kailan. Pang-apat po, God is about to pour His Spirit to all of us. We need that, Lord. We need your power in this last hour, sabi ng awit, no? Joel chapter 2 verse 28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit on all flesh. Make it all, lahat na. Yung mga anak mo, pero ito po yung may mga relasyon sa ating Panginoon at sa ating sarili. Sabi mga anak mo, babait, mga lalaki, magpapropsiya sila. Yung mga old men na nakakasama mo, sabi niya, ay makakapanaginip. Yung young men will see visions. It's vision times, dreaming time, and then prophecy time. Lahat po yan magaganap at gagawin po ng Diyos. Makinig ka, kapatid. Ngayon pa lang minire-restore na ang Diyos sa iyo. Makinig ka, kapatid. Ngayon pa lamang sa magitan mo maraming mapupuspos na tao. Sa magitan mo maraming mga tao makakaranas at makakatanggap ng mga propesiya, yung mga panaginip, yung mga visions na yan, ipapakita ng Lord at gagamitin ka rin ng Diyos yan. Kapag ito po yung nais ko, yung final thoughts po natin, kapag handa ka, siguradong mamamangha ka. Totoo po yan. Kapag ikaw ay handang-handa sa gagawin ng Diyos. No? Ito no? Yung puso mo, God, you are about to do great things in my life.
yung puso mo talagang naniniwala at nagtitiwala na may gagawin ng Diyos, naku, mamamangha ka, kapatid. Yung luha mo kulang pa para tumulo at magpasalamat sa Diyos. Yung lakas mo kulang pa para magsumigaw at humiyaw at sabihin, ang tindi ng Panginoon, ang tindi ng Diyos, ang tindi ng Kanyang kayang gawin. Kapatid, it's high time for us to listen, to have time for God. Magkaroon ka ng oras sa Panginoon, bigyan mo siya ng oras at talagang ituon mo ang sarili mo doon. Kapag handa ka, sigurado mamamangha ka sa gagawin ng Diyos and you are about to say, I'm ready, Lord, may gagawin ka sa buhay ko. Panahon na para sabihin mo yan, kapatid, hallelujah. Huwag mong aksayin panahonin, wala na tayo maibabalik pa. Yung oras mo, panahon mo, ibigay mo sa Panginoong Diyos yan. In other words, hindi ko po kayo tinitake advantage, but I tell you, the things that you're doing for the Lord, it will last. Pero the things that you're doing for yourself, for your family alone, no, hindi siya ganoon katagal. Pero yung ginagawa mo para kay Lord, matagal yan. Ano? Hindi natin pwedeng paliitin, pababain ang panahon na pwedeng may gawin ang Diyos sa buhay natin. Hindi po. Tuloy-tuloy po, dapat maniwala ka, may gagawin siya. Kung bakit may mga bagay na nangyayari na hindi natin makontrol kasi hindi talaga tayo nakatuon sa Diyos. Time for us na makatuon na sa Kanya. Time for us na talagang sa Kanya nakatitig. Time for us to believe Him. Time for us to say, God, move mightily in my life. Hallelujah. Nakakatuhan Diyos. Hallelujah. Grabe, no? Kapatid, it's high time for us to be strengthened. Itong muscles na meron ka, spiritual muscles ang hingin mo kay Lord. Yung talino na meron ka, spiritual na talino ang hingin mo sa Lord. Yung pusong meron ka, spiritual na puso ang hingin mo sa Lord. Pagpalain po tayo lahat natin, Panginoon, tayo po manalangin. God, these people heard about the things that you are about to do, Lord, for the next many, many days. In Jesus' mighty name. Shakuro makarabash kitalakanda. May ginagawa ka, Panginoon. May ginagawa ka, Panginoon. I pray for your touch for these people. Rapakaramashyanda. Sa pagpikit nila, sa pananalangin, ramdam nila ang iyong kapangyarihan. Release your presence. Release your power. Release your anointing in Jesus' mighty name. You are going to do something great in our lives, Lord. Grabe kang Diyos. May gagawin ka. Salamat po, mahaya mo mamangha kami sa iyong pagkilos as we give you all the praises, the honors, and the glory of God. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Pagpalain po tayo na ating Panginoon. Nadala ko doon na. Hallelujah. Grabe, no?